So sa gitna po ng malaking digmaan na nagaganap ngayon mga sangkay doon sa Middle East, Israel laban po sa Iran, eto na naman mga sangkay dito din po sa Asia. Ang China ay nagparamdam na naman po laban sa Taiwan. So ang tanong dito mga sangkay, Taiwan na nga ba at Iran ang susunod na digmaan? Kasi ayon po sa report mga sangkay, na-detect daw po ng Taiwan na mayroon pong 74 Chinese military aircraft ang pumalibot sa kanilang bansa. Well, pag-usapan po natin yan mga sangkay dahil nga po masyadong critical itong nagaganap ngayon sa ating mundo. Ang dami pong nangyayari, no? Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Okay, this is very alarming since nakikita po natin ngayon yung takbo ng digmaan sa buong mundo ngayon mga sangkay. Ukraine, Russia, at ito ngayon, Iran na naman at saka Israel. Ewan ko saan patutungo ang ating mundo mga sangkay, but kung pag-uusapan po natin yung Bible prophecy, doon po natin maiintindihan mga sangkay na lahat ng nangyayari ngayon sa ating mundo ay katuparan lamang po sa kung anumang mga propesiya ang nakasulat sa Biblia tungkol po sa mga digmaan. At ngayon mga sangkay, ayon po sa report, ang China na naman po ay nagparamdam sa Taiwan. Alam naman po natin mga sangkay siguro na ang Taiwan mainit po ngayon sa Chinese government dahil gusto po nilang mabalik sa kontrol ang Taiwan. Ngayon, eto po yung report mga sangkay. Alamin po natin kasi baka mamaya may malaking gulo. Naku, napakalapit lang po na ito sa Pilipinas. Okay mga sangkay, tingnan po natin. Well, China is once again flexing its military muscle around Taiwan. Taiwan's defense ministry says it has now detected 74 military aircraft around the main island in the last 30 hours itself. Grabe, no? 74 Chinese military aircraft na nagpalibot-libot mga sangkay sa mainland ng nitong Taiwan. So, alam nyo, wag naman po sana umabot sa punto na mangyari po itong digmaan mga sangkay, no? Pero ito mga ganitong klaseng event, hindi po talaga natin mapipigil ito eh. Kasi lahat ng ito ay nakasulat po talaga sa Biblia. In the last days, magkakaroon po ng kagutuman, gulo sa mundo, mga sangkay, pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman. So ngayon, makikita po natin, sabay-sabay po yan nangyayari. Yung mga disaster, di ba? Climate change. Lahat po ng ito, mga sangkay, nangyayari because nakasulat po sa Biblia. So talagang hindi po natin maitatanggi that the Bible, ang Biblia, ay nagsasabi po ng kung ano ang katotohanan, mga sangkay. At ito, nakakatakot dito sa China at Taiwan kasi malapit po ito sa Pilipinas. Ilang di pa lamang po yan mula sa bansa natin itong Taiwan, mga sangkay. So just in case magkakaroon ng gulo, posible po talaga na madamay po tayo. The ministry reported that 50 Chinese military aircraft along with 6 Chinese naval vessels were Pati mga barko pala, mga sangkay. reported on Thursday, and another 24 aircraft including fighter jets and drones were detected as well. Grabe, may drones, may mga warships, may mga military aircraft, mga sangkay na nagpaikot-ikot doon po sa Taiwan. So, ano ba? At any moment ba, magaganap po yung isang malaking digmaan dito sa Asia na naman. Sa Europe, mayroon. Sa Asia ngayon, mayroon pong Iran at Israel, mga sangkay. Ngayon, eto na naman. China at Taiwan. Though, ako sinasabi ko nga ito lagi, hindi po ako naniniwala na gagawa ang China ng isang delikadong aksyon laban sa Pilipinas o laban sa Taiwan. Kasi kapag ginawa nila ito, masisira po yung napakatagal na po nilang pinaghirapan na paglago ng ekonomiya. Kasi kung pupunta ka pong China ngayon, mga sangkay,
Doon makikita mga sangkay yung advanced technology na mayroon po sila. Malayo na po talaga yung narating nitong China. So kung magkakaroon ng digmaan, syempre mga sangkay, damay po yung mga syudad niyan. Sayang po yung kanilang nasimulan na pagpapaganda sa ekonomiya ng kanilang bansa. In response, Taiwanese President Lai Ching-te ordered defense and intelligence units to increase monitoring, warning that Yung naalarma yung Taiwan, mga sangkay. Sige, magpadala tayo ng mga pandigma din sa palibot natin para po maging handa sila, mga sangkay. Yan po yung kanilang action kaagad. China's military pressure has not eased, even amid rising tensions in West Asia. Grabe. And this latest incursion, it comes after British Royal Navy O ito pa, mga sangkay. Isa pong British naman na sasakyang pandagat, pandigma po ata ito, mga sangkay. Ngayon, nagkaroon daw po ng tensyon laban po sa China. petrol vessel HMS Spey sailed through the Taiwan Strait on June 18th. The United States and its allies, including the United Kingdom, consider this 180-kilometer wide waterway to be international waters, open to all vessels under international law. But China sees this strait as a part of its own territory. Lagi naman gano'n ang sinasabi ng China, mga sangkay, di ba? Hindi sa inyo to, sa amin ito. Kami lang ang may karapatan dito. Ganyan po ang kanilang sinasabi. Pero mga sangkay, may dalawang bansa na hindi po nila kayang palagan. Alam niyo kung ano yun? India at Japan. Hindi po makagalaw ang China dyan kasi ang Japan, kayang bumalag ng Japan sa kanila. At alam po natin kung gaano ka-expert ang Japan when it comes to war. Ganun din po yung India. No? Ang India po ay talagang mainit po ang ulo niyan sa China, mga sangkay. So, kung in case na talagang itutuloy nitong China yung kanilang pananakop dyan dito sa Asia, malaking gulo ito dahil mga sangkay, alangan naman manahimik lamang po yung Japan, manahimik lamang po itong India. So may matindi po talagang kahihinatnan. It has a long history of reacting strongly to foreign military transits. The last UK Navy transit was in 2021, and at that time as well, China condemned the move and deployed military forces Grabe, mga warship pala ito mula po mga sangkay sa UK. to shadow the vessel. This time was no different. China's foreign ministry condemned Britain, accusing it of using freedom of navigation as a pretext for provocation. So galing po sa Europe ito, mga sangkay, ng mga sasakyang pandigma, mga sangkay. Pinasok daw po yung karagatan na sinasabing pasok po sa teritoryo ng China. Talagang pinakikitaan po sila ngayon ng puwersa. China's military also issued a statement calling the UK's actions a deliberate attempt to cause trouble. Well, ano po ang inyong opinion dyan, mga sangkay? Masyado pong gumugulo yung sitwasyon ngayon ng ating mundo, no? Iran, Israel, China, Taiwan, huwag naman po sanang humantong po sa problema na ang Pilipinas ay masali po sa mas malaki pa pong problema, mga sangkay. Siguro sana mapag-usapan po ng Pilipinas at China itong sigalot sa West Philippine Sea. No? Kayang-kaya pa pong hilutin yan, mga sangkay, pero hindi rin po pwede na isusuko natin ang ating teritoryo sa kamay ng China porket malakas sila, mga sangkay. Hindi po pwedeng ganun na lamang. Pero ayun na nga po, ang China ay nagparamdam na po sa Taiwan, mga sangkay. Pinalibutan daw po ang Taiwan ng puwersang pandigma ng China. Mga drone, military drone, meron din po mga warplanes, meron po mga warships na nakapalibot. So ang tanong dito, ano sa tingin nyo? May plano na nga ba ang China na lusubin ang Taiwan? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Mga sangkay, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.